So ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala ang inyong teacher sa Philippine Politics and Governance. I'm Teacher Leslie. So before we start to proper lesson, let's have a short prayer. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Nawa po ay may mga bagong matutunan po ang aking mga mag-aaral mula sa aking ituturo. Maraming salamat din po sa mga biyayang ibinigay nyo sa araw na ito at naway bigyan niyo po sila ng katalinuhan at lakas ng loob para makasagot po sa aking mga katanungan. Yun lamang po ang aking samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So ayan. So, um, meron tayong mga classroom rules. So, ano-ano nga ba ito? We have be on time. So, dapat on time tayo laging pumapasok, mapa-online man yan or mapa-face-to-face. So, dapat be prepared. So, dapat prepared tayo araw-araw. Physically, mentally, emotionally, dapat prepared tayo kapag pumapasok tayo sa Zoom or sa paaralan. So, raise your hand. So, kapag may katanungan kayo, pipindutin nyo lamang yung raise hand button kapag may katanungan or may mga um, suggestion kayo kay teacher. So, microphone muted. So, i-mute po natin ang microphone natin kapag hindi naman tinatanong or kapag wala namang sasabihin. So, yun po ang ating mga classroom rules. So, enjoy everyone and have fun. So, before we start, no, pwede ko bang malaman kung may liban sa klase ngayon? Ayun, wala naman. So maraming salamat po sa inyong pagpasok no sa araw na ito. Ako po ay nagagalak dahil kompleto po kayo. So dahil dyan, bago tayo magsimula sa proper discussion, magkakaroon muna tayo ng aktibidad. So ito activity na to, tinatawag na 4 picks 1 word. So dito, maipapakita akong 4 na picture sa isang grid. So bale, huhulaan nyo lang siya kung ano yung nasa picture. So ready na po ba? Ayan, ready na. So let's start. Unang picture is, ayan, ano yung naiisip nyo dyan? Tama, Japanese. Ano, Japanese. Next picture, ayan, ano yan? Tama po, American. So, kitang-kita naman natin may flag pa siya no ng bansang Amerika. So, American, Amerika, no. Next picture po. Yan, ano yan? Tama, Spaniard, no. Ayan. So, dahil dyan, magaling nasagot nyo ang mga nasa larawan. So, dahil dyan, pupunta naman tayo sa kasunod na activity. So, tinatawag itong story sequence. So, dito may mga salitang bubuo sa kwento. So, mamimili lang kayo ng mga salita para bubuo uh, sa kwento. So, ready na po ba? So, ang gagawin nyo lang is isusulat nyo sa inyong mga notebook or sa mga papel na malinis kung ano man yon, isusulat nyo ang tamang sagot. Ayan po. No, ready na po ba? Ayan. So, unang paragraph. Ano ang sagot? Anyone? Tama, no? Noong unang panahon, ang pagkakaroon ng mga kolonyal na kapangyarihan sa Pilipinas ay may malaking impluwensya sa kasaysayan at kultura ng bansa. Ito ang mga pangyayari na naganap sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, Amerikano at Hapon sa Pilipinas. So tama po ano, ang ang salitang bubuo sa unang paragraph ay noong unang panahon. So ayan, kasunod po na paragraph is tama ng. So, nang manakop ang mga Espanyol noong 1521, nagsimula ang pananakop na nagtagal ng 33 taon. So, sa panahong ito, pinakilala ng Espanyol or Espanya ang Katolisismo sa Pilipinas at nagsimulang magpatayo ng simbahan at paaralan. Dahil sa impluensya ng Espanya, naging kritikal sa Pilipino ang kanilang pagtingin sa relihiyon, kultura at pagkakakilanlan. So ang salitang nawawala sa pangalawang paragraph is nang manakop. Ayan. So next po.
Ayan. Ano kaya ang nawawalang salita para mabuo ang story na ito? Tama. Sa kabila nito, noong 1898, natapos ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas at nakuha ito ng Estados Unidos. Sa panahon ng pananakop na ito, nagsimula ang pagpapalawak ng sistema ng edukasyon at bansa at naging kritikal sa pagbabago ng sistema ng pamahalaan, ekonomiya at kultura. Sa kabila ng ilang positibong aspeto ng pananakop, ng mga Amerikano, may mga di pagkakaintindihan at digmaan na naganap sa kabila ng digmaan sa pagitan ng Pilipino at Amerikano. So, ayan. Ang salitang nawawala is sa kabila nito. Ayan. So, kasunod po is tama, ngunit. So, ngunit. Noong 1941, sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas sa panahon ng kalawang digmaang pandaigdigan. So, sa panahon ng pananakop na ito, naging mabigat ang pagkakaintindi ng pagsisikap ng mga Pilipino na naging malaya kaya't nagsimula ang digmaan laban sa mga Hapon. Maraming buhay ang nawala ay, dahil sa paglaban para sa kalayaan ng bansa. Ngunit sa huli, nakamit ng Pilipinas ang kasarinlan noong 1946. So, ang nawawalang salita is ngunit. So, ayan. Dito na tayo sa last part ng ating story sequence. So, ano nga ang nawawala sa, siguro naman, alam nyo na, no? Ano ang nawawalang salita? Tama, sa kabuuan, no? Sa kabuuan, kailangan nating tandaan na ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lamang umiikot sa panahon ng pananakop ng mga banyagang bansa. Mayroon din tayong mga naging pangulo, naging digmaan, naging kalamidad at marami pang iba. So ayan, siguro naman may idea na kayo kung ano yung ating pag-aaralan ngayon, no? So bakit nga ba or what is the purpose of studying history? So bakit nga ba natin pinag-aaralan ng history? So anyone po? Ayan, tama no. Kaya natin pinag-aaralan ng history para hindi tayo maging mangmang kung ano, kung saan tayo nanggaling or alam dapat aware tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya dapat pinag-aaralan ang history, no? Hindi dapat siya pinagpasa walang bahala lamang. Dapat aware tayo sa mga nangyayari sa nakaraan natin at maging sa kasalukuyan. So, yun lang po ano. Ayan. Start na po tayo ng ating discussion. So, how big is the Philippines? So, gaano nga ba kalaki ang Pilipinas? What are the boundaries of the Philippines? So, may mga ganyan ba kayong katanungan na naiisip ngayon? Or may mga ganyan ba kayong tanong sa isipan nyo ngayon? So, kung meron, this is your lucky day. Kasi today, i-discuss natin ang Article 1 of 1987 Constitution of the Philippines. So, ano nga ba ang nakapaloob sa Article 1? No. Ito, Article 1 or the National Territory. So, ayan. So, fun fact lang, no? Did you know that the definition of national territory is usually not found in the other countries? So, sa Pilipinas lang talaga natin siya makikita yung definition of the national territory. So, hindi siya pwedeng gamitin ng ibang bansa kasi for the Philippines lang siya. So, ayan. National territory. The national territory comprises the Philippine Archipelago. So, bakit nga ba tinawag na Philippine Archipelago ang Pilipinas? Kasi kung makikita natin sa mapa, no, pulo-pulo siya. Hindi siya buong bansa. Pulo-pulong bansa or marami siyang isla pero iisa siyang bansa. Kaya tinawag siyang Philippine Archipelago consisting of its terrestrial, fluvial, and aerial domains. So ano nga ba itong tatlong to? So when we say terrestrial domain, ito yung mga kalupaan na sakop ng Pilipinas. So lahat ng kalupaan, tinatawag itong terrestrial domain. So pag sinabing fluvial domain, ito naman is yung mga external and eternal seas and water. So yun yung fluvial domain na tinatawag.
So pag sinabing aerial domain, ito yung mga nasa outer space or airspace na sakop ng Pilipinas. So hanggang sa airspace pala is sa Pilipinas pa rin 'yon. Hanggang nakikita natin or katapat ng Pilipinas is sa Pilipinas 'yon. So meron tayong code para mas mabilis nating matandaan kung ano nga ba itong tatlong to. Merong T, F, and A. So, pag sinabing T, ito yung terrestrial domain or mga kalupaan. Pag F, fluvial domain, ito yung mga, ito yung mga external or eternal seas and water na sakop ng Pilipinas. So, next is the aerial domain. Ito yung mga nasa outer space or airspace na sakop ng Pilipinas. So next, ayan, meron din tayong mga other areas included in the Philippine Archipelago. So una dito is yung territorial seas. So 12 numerical mile zone, the law of watermark, seabed, bottom of the sea, subsoil, everything beneath the soil, and solar selves, parts of the islands that remain underwater. Other submarine areas, or other areas under the territorial sea. So ito yung mga included in the Philippine Archipelago. So balik tayo no sa ating map. So alam naman natin na ang pag-aaral ng Philippine Archipelago is madugo. So bakit nga ba madugo ang labanan ng pag sinabing Philippine Archipelago or Philippine National Territory? So unang-una mapag-uusapan natin kung hanggang saan nga ba ang territory ng Pilipinas. So hanggang saan nga ba no? So hanggang saan nga ba ang territory ng Pilipinas? Kung makikita natin sa map, hanggang dun sa economic exclusive zone na tinatawag. So, ang territory lang daw ng Pilipinas is hanggang dun sa economic exclusive zone. So, ano nga ba yung sinasabing economic exclusive zone? So, yung sinasabing economic exclusive zone is ito yung hangganan, no? Hangganan siya pero pwede siyang kunin ng pwedeng kumuha ng mga resources ng Pilipinas at pwede ding dumaan sa tinatawag nilang um, economics exclusive zone. So, para mas maintindihan natin, yung economics exclusive zone po is sa Pilipinas po iyon. So, atin yon no? Sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang nagmamay-ari. No? So, yung mga resources na nasa loob ng ating economic zone is sa Pilipinas. Sa Pilipinas siya. So, dahil nga malayo ang sinasabing economics exclusive zone, pwedeng dumaan yung ibang bansa. Pwede silang dumaan yung mga karatig nating bansa sa tinatawag na economics exclusive zone. Pero kailangan nilang magpaalam sa ating bansa or kailangan nilang magpaalam sa mga nasa pamahalaan ng ating bansa. So kailangan nilang magpaalam kasi yung economic exclusive zone is sa Pilipinas, no? So ayan. Next is, according to the former Philippine President Benigno Aquino III, China's 9-line territorial claim over the entire South China Sea is against international law, particularly the United Nations Convention of the Law of the Sea. So, UNCLOS. So, dito, ito yung tinatawag na yung issue na sigalot naman ng Pilipinas at People's Republic of the China. So dito, papasok yung tinatawag natin na 9-line. Ito yung tinatawag na 9-line. So ano nga ba yung 9-line? So ibig sabihin nito, malaking part daw ng gilid ng Zambales o yung tinatawag nating West Philippine Sea ay mapupunta sa China. So sa China daw. So ibig sabihin sa China daw ang may sakop ng malaking part ng Zambales. Iyan. So dahil nga sa nag-aagawan na ang bansang Pilipinas at bansang China, dito pumasok yung UNCLOS. So ano nga ba yung UNCLOS? Yung UNCLOS is yung United Nations Convention of the Law of the Sea. So dito, ang napagdesisyonan
ng UNCLOS noong July 12, 2016 na walang visa yung sinasabi ng mga China na 9-dash line. So walang visa yung sinasabi nilang yon. So dahil nga naman ang Pilipinas ang nagmamay-ari talaga ng West Philippine Sea. So ibig sabihin noong July 12, 2016 na hangganan no na panalo yung Pilipinas sa agawan ng West Philippine Sea. So matagal-tagal na rin pala, no? Matagal-tagal na rin palang nagkaroon ng ano na sa Pilipinas yung sinasabi ah, na West Philippine Sea. Pero hanggang ngayon parang hindi pa rin natatahimik yung mga taga-China or parang hindi nila natatanggap yung batas na yon na ang Pilipinas ang nanalo sa agawan ng teritoryo. So alam na natin no kung hanggang saan nga ba ang teritoryo ng Pilipinas. O, 'di ba? So So next natin is, ayan, magkakaroon tayo ng group activity. So role playing, no? So dahil nga online class tayo, no? Ang gagawin na role playing is by the next week, um, ipe-present muna natin siya bago tayo magsimula ng panibagong topic. So i-group ko kayo or mag-group na kung sino yung mga gusto nyong kagrupo. Mag-group kayo into 3 groups. Each group show how they are going to promote the protection of the national territory in connection with the current territorial dispute in the West Philippine Sea that involve the Philippine, China, and the other neighboring countries. So, paano nyo daw ipapakita or paano nyo ipopromote yung protection ng Philippine national territory natin bilang mga estudyante, bilang mga kabataan, paano nyo ipapakita? So, by the next week, next meeting, ipapakita nyo sa akin or ipi-play, no. Ipapakita nyo sa akin. So, bago tayo magsimula ng, or ipapakita nyo sa klase bago tayo magsimula ng panibagong topic. So, ayan. Meron tayong criteria para magkaroon kayo ng grades, no? Accuracy of the scene, 50%, creativity, 30%, teamwork, 10%, overall presentation, 10%, a total of 100%. Ayan, no? So next is oral recitation. So dito individual, no. Sino ang gustong mauna? Anyone? Ay. Volunteer na tayo, guys, no. Individual po ito. So ayan, meron na. So pare-pareho naman tayo ng katanungan. So pero dapat iba-iba yung answer nyo or dapat tawag dito, sarili nyo talaga siyang sagot. So base sa ating, ito na ang katanungan mo. Base sa ating discussion, ano ang natutunan mo sa national territory or state the national territory article 1? So ayan, go. Ayan, tama. Maraming salamat. So kasunod, please answer the question. Ano yung natutunan mo sa pag-aaral natin ng national territory or article 1? Ayan, grabe naman, humugot pa yun. Ipaglaban natin kung ano ang dapat nasa atin. Ayan, so kasunod po, ikaw naman, ano ang iyong natutunan sa ating aralin? Or ano ang nakapaloob sa Article 1 National Territory? So ayan, maraming salamat. Na halos pare-pareho naman yung sagot nyo na dapat ang national territory is nakapaloob dito kung hanggang saan nga lang ba ang hangganan or teritoryo ng ating Pilipinas. So dahil alam nyo naman na, maraming salamat po sa mga sumagot. So dito ang ating assignment by next week din pagkatapos nyo mag-present ng inyong
role-playing, individual po tayo magkakaroon ng memorize. I-memorize po natin in front ang ating the 1987 Constitution of the Philippines, of the Republic of the Philippines, which is the preamble. So, siguro naman familiar tayo sa preamble, no? So, para magkakapare-pareho tayo, magsisend ako sa ating GC ng copy ng preamble para iisa lang yung ating susundan. Kasi alam ko, um, marami tayong makikitang iba-iba dyan sa internet, no? So, antayin nyo na lang po mamaya, isesend ko po ang copy ng preamble. So, I hope na mag-participate tayo ditong lahat kasi malaking sako po ng ating grade ang mahatak nito, no? Kasi performance po natin to, memorize. I-memorize lang po natin yung preamble. Ayan. By next week pa naman ito. So makakapag-prepare pa po tayo ng, meron pa tayong mga ilang araw para mag-memorize, no, para mag-prepare, no. So, um, ayan, may criteria din tayo, syempre. May criteria din tayo sa pagme-memorize. So, eye contact, 10%, volume, 10%, pronunciation, 5%, and memorize, 5%. So, total of 30%. So, ayan, maraming salamat po. No, dito na po nagtatapos ang ating talakayan. So, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Nawa po ay may natutunan kayo na bago mula sa akin. Yun lamang po at maraming salamat.